Nang makita ko ang sarili kong anak na pumirma ng mga papeles, inililipat ang 17 milyon mula sa aking mga account patungo sa kanyang pangalan at ng asawa niya, pakiramdam ko ay dinurog ang aking puso. Ang bahay na pinag-ipunan ko, ang kumpanya, lahat. Para akong ilin sa kanila. Pero ang hindi nila alam, ang matandang ito, marunong lumaban. Hindi sa paraang inaasahan nila. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Mang Ricardo de la Cruz. 67 taong gulang na ako. Dati, inakala kong sapat na ang mapalaki lang ang aking anak at wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Pero dumating ang isang araw at doon ko lang napagtanto, may mga bagay na hindi porket ibinigay mo ay babalik din sayo. Ang pagbagsak sa sahig ng sarili kong tahanan, sa edad na 67, habang sumisigaw ang aking anak na hindi ako karapat-dapat sa pangunahing mesa at lahat sila ay tumatawa sa akin. Iyon ang pinaka-nakakahiya at pinakamasakit na sandali ng aking buhay. Ngunit iyon din ang araw na nagpasya akong hindi na ako magiging ang taong nagbabayad para sa sarili niyang pagkawasak. Naganap ang lahat noong Noche Buena ng 2024. Buong araw akong naghanda ng hapunan sa aking bahay sa Makati City, ang tahanan na tinirhan ko sa loob ng 32 taon. Gumastos ako ng halos 50,000 piso para sa gabing iyon. Nagpa-order ako ng isang buong lechon mula sa pinakamasarap na lechonan, bumili ng mga sariwang sugpo mula sa Palawan, at inihanda ang mga bibingka at puto bumbong na paborito ng aking mga apo. Ginawa ko ang lahat para maging perpekto ang gabi, dahil darating ang aking kaisa-isang anak, si Javier, kasama ang kanyang asawang si Bea at ang aking 2 apo, sina Marco at Pia. Ang hindi ko alam, isasama rin pala nila ang mga biyenan ni Javier, sina Mang Tonyo at Aling Pilar. Nang buksan ko ang pinto bandang alas 8:30 ng gabi at makita ang 2 taong iyon sa likod ng aking pamilya, may kung anong kumirot sa aking sikmura. Tiningnan ako ni Bea na may paghamak at sinabing, sila ang mga magulang ko, Papa. Siyempre, sasabay sila sa atin maghapunan. Wala akong nasabi. Nilunok ko na lang ang aking pagkadismaya at tinanggap sila. Nang maghahapunan na, umupo ako sa dulo ng mesa sa kabisera. Iyon ang aking lugar mula pa nang pumanaw ang aking asawang si Elena noong 2010. Ito ang aking bahay, aking mesa, aking lugar. Nasa kanan ko si Javier, si Bea sa kaliwa, ang mga bata sa gitna, at ang kanyang mga biyenan sa kabilang dulo. Tahimik ang lahat hanggang sa inihain ko ang lechon. Hinihiwa ko na ang malutong na balat nang biglang tumayo si Javier. Ang kanyang mukha ay namumula, halos galit. Papa, kailangan nating mag-usap, sabi niya sa tonong hindi ko na makilala. Bago pa ako makasagot, hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit, sobrang higpit, at hinila ako patayo. Ano bang problema, Javier? Tanong ko, nalilito, habang sinusubukang manatiling nakatayo. At pagkatapos, dumating ang tulak. Ang sarili kong anak, ang batang pinalaki ko, pinag-aral, pinagtrabahuhan ko ng 16 na oras araw-araw sa loob ng 40 taon, ay tinulak ako gamit ang kanyang 2 kamay sa aking dibdib. Bumagsak ako, tumama ang aking likod sa kahoy na aparador. Naramdaman ko agad ang sakit, ngunit wala iyon kumpara sa sumunod. Para kay Mang Tonyo ang lugar na yan, sigaw ni Javier, itinuturo ang upuan kung saan ako nakaupo kanina. Siya ang karapat-dapat dyan. Siya ang isang respetadong tao. Hindi tulad mo. Sinubukan kong tumayo, ngunit ang aking mga binti na 67 na ang edad ay hindi agad tumugon. Lumapit si Bea, nakatingin sa akin mula sa itaas na may malupit na ngiti na hinding-hindi ko malilimutan. Doon ka sa sulok, matanda. Wala ka ng silbi kundi maging sagabal. Pagkatapos, humarap siya sa kanyang ama. Papa Tonyo, maupo na po kayo sa inyong trono. Tumayo si Mang Tonyo na may ngiting puno ng kasiyahan at naglakad papunta sa aking upuan. Ang aking upuan, sa aking mesa, sa aking bahay, na binayaran ng aking pawis. Umupo siya na parang isang hari. At si Aling Pilar pumalakpak pa. Literal na pumalakpak. Habang nasa sahig pa rin, tiningnan ko ang aking mga apo, umaasang makakita ng kahit kaunting awa. Ngunit sina Marco at Pia ay tumatawa. Pinagtatawanan ang kanilang lolo na nakahandusay sa sahig na parang isang basahan. Natuto na silang mabuti mula kay Bea kung paano ako hamakin. Nagawa kong tumayo, kumapit sa gilid ng mesa. Walang tumulong. Si Javier ay nagsasalin ng alak para kay Mang Tonyo na parang walang nangyari.
Naglakad ako papunta sa sulok ng silid kainan, kung saan may isang maliit na silya, at doon ako umupo ng tahimik. Ang aking plato ay naiwan sa kabisera, ngunit si Mang Tonyo na ang kumakain ng aking parte ng lechon. Sa sumunod na 30 minuto, kumain sila, nagdiwang, at nagtawanan. Nananatili ako sa sulok na yon, pinagmamasdan sila, nararamdaman ang isang kakaibang bagay na lumalaki sa loob ko. Hindi lang galit o lungkot. Ito ay kalinawan. Isang malamig at ganap na kalinawan na hindi ko pa naramdaman noon. Nakikita ko, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kung sino talaga ang aking anak at kung ano ang hinayaan kong maging siya. Bandang 11:00 ng gabi, umalis ako nang walang paalam. Kinuha ko ang aking jacket at ang susi ng kotse. Lumabas ako ng sarili kong bahay, iniwang bukas ang pinto. Malamig sa labas, ang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Umupo ako sa aking lumang Volkswagen Passat, nanginginig. Sa loob ng ilang minuto, tinitingnan ko lang ang aking bahay mula sa labas. Ang mga ilaw na mainit, ang mga palamuting Pasko na ako mismo ang nagsabit. At sa loob, ang aking pamilya ay nagdiriwang nang wala ako. Marahil, hindi man lang nila napansin na wala na ako. At doon, sa loob ng malamig na kotseng iyon, nagsimulang tumulo ang aking mga luha. Ngunit pagkatapos ng 5 minuto, huminto ang pag-iyak. Napalitan ito ng isang bagay na mas malakas. Doon, sa gabing iyon, ginawa ko ang desisyon na magbabago sa lahat. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking abogado, si Attorney Miguel Santos. Hating gabi na ng Noche Buena, ngunit hindi na ito maaaring maghintay pa. Ginugol ko ang araw ng Pasko ng 2024 nang mag-isa sa isang maliit na hotel malapit sa Ninoy Aquino International Airport. Nag-book ako ng isang simpleng kwarto. Nag-order lang ako ng pagkain. Sa buong araw na yon, wala akong natanggap na kahit isang tawag o text mula kay Javier. Walang tanong kung nasaan ako. Walang pag-aalala. At iyon, ang katahimikan na yon, ang nagkumpirma sa lahat ng kailangan kong malaman. Kinabukasan, ika-26 ng Disyembre, tinupad ni Attorney Miguel ang kanyang salita. Bandang 10:00 ng umaga, nasa kanyang opisina ako sa Ayala Avenue sa Makati, kahit na holiday pa. Inihanda na niya ang lahat ng dokumento para bawiin ang lahat ng kapangyarihang ipinagkaloob ko kay Javier noong Setyembre. Pinirmahan ko ang bawat pahina ng walang pag-aalinlangan. Sa bawat pirma, nararamdaman ko ang pagbabalik ng kontrol sa aking buhay. Ngunit mayroon pa akong kailangang gawin. Miguel, kailangan ko ng kumpletong access sa lahat ng aking bank statements sa nakalipas na 6 na buwan, sabi ko. Lahat ng account ng kumpanya at personal. Gusto kong makita ang bawat galaw na ginawa gamit ang mga kapangyarihang ibinigay ko kay Javier. Inaasahan na pala niya ito. Inilabas niya ang isang makapal na folder. Sa sumunod na 2 oras, sinuri namin ang bawat transaksyon, pahina sa bawat pahina. At ang natuklasan ko ay nagpamanhid sa akin. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa laki ng sistematikong pang-aabuso. Sinimula ni Javier ang paggamit ng mga kapangyarihan 3 araw lamang matapos kong pirmahan ang mga ito. 3 araw. Ni hindi man lang siya naghintay ng 1 linggo para simulan ang pagnanakaw. Ang unang transfer ay noong Setyembre, 3 milyong piso mula sa aking personal na account patungo sa isang joint account nila ni Bea. Ang nakalagay na dahilan, pautang sa pamilya. Isang pautang na hindi niya kailanman hiniling. Pagkatapos ng 2 linggo, may isa pang transfer. 4.25 milyong piso para daw sa pamumuhunan sa real estate. Ang halagang iyon ay ang perang inipon ko sa loob ng 3 taon para sana sa pagkukumpuni ng bahay kung saan ako pinahiya. Pagkatapos, may 5 milyong piso na direktang inilipat sa pangalan ni Mang Tonyo, ang ama ni Bea, para sa pagbili ng isang apartment sa Alabang. Ang pera ko, ang pinagpaguran ko, ay napunta sa bulsa ng taong umupo sa aking upuan habang ako'y nasa sahig. May 3 milyon pang ginamit para bilhin ang isang bagong Mercedes para kay Bea. At ang pinakamalaki, 7 milyong piso, na hinati sa 3 magkakahiwalay na transaksyon para maiwasan ang mga alerto sa bangko. Ang perang iyon ay ginamit para bayaran ang mga atrasadong utang sa bahay ng ina ni Bea, si Aling Pilar, at para sa kanilang marangyang pamumuhay. Sa kabuuan, 17 milyong piso. Halos 17 milyong piso ang sistematikong ninakaw sa akin ng sarili kong anak sa loob lamang ng 2.5 buwan. Habang ako ay nagtitiwala sa kanya, habang ako ay nagtatrabaho sa aking kumpanya,
iniisip na tinutulungan lang niya ako sa mga papeles. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga numero, ang mga transaksyon, ang dokumentadong katrayduran, hindi ako nakaramdam ng galit. Ang naramdaman ko ay isang malalim na ginhawa. Isang paglaya. Miguel, sabi ko, isinara ang folder. Ito ang eksaktong kailangan ko. Dahil ngayon, mayroon na akong perpektong moral na katwiran para sa lahat ng plano kong gawin. Napagtanto ko na hindi ako tinanggihan ni Javier dahil sa aking pagkukulang. Ginawa niya akong biktima dahil siya ay isang magnanakaw at isang manipulador. At iyon ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Nagpasya akong hindi ko muna siya idedemanda. Itatago ko ang mga ebidensyang ito bilang aking huling baraha. Sa ngayon, ang mga ito ang aking legal na kalasad at ang aking psikolohikal na paglaya. Umalis ako sa opisina ni Attorney Miguel na may bagong determinasyon. Nakipag-ugnayan ako sa aking accountant, si Eve Enrique Reyes, at sinimulan naming pabilisin ang pagbebenta ng aking kumpanya ng kape at mga lokal na produkto. Ang target kong presyo ay 150 milyong piso. Nagplano rin kami kung paano hahatiin ang pera. 20% apos, 7 milyong piso para sa isang hindi mababawing trust fund para sa mga scholarship ng mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante. 18 milyon para sa mga donasyon sa 3 institusyon, isang hospice para sa mga may cancer bilang alaala kay Elena, isang bahay ampunan para sa mga matatanda, at isang organisasyon para sa mga hayop. Ang matitira, pagkatapos ng buwis at iba pang gastusin, ay magiging sapat para mabuhay ako ng komportable, ngunit simple sa pamamagitan ng passive income na humigit kumulang 180,000 piso bawat buwan, kasama ang 18 milyong piso bilang emergency fund. Ang plano ko ay simple. Pagkatapos ng lahat, maglalaho ako. Maglalaho ako sa Makati. At mag-iwan ako ng isang formal na liham para kay Javier, na nagsasabing ang kumpanya ay nalugi at wala na akong maibibigay pa. Sa mga sumunod na linggo, umupa ako ng isang maliit na studio sa poblasyon, Makati. Kailangan ko ng lugar kung saan ako makakapag-isip ng walang anumang istorbo. Doon, sa 4 na sulok ng maliit na espasyong iyon, hinarap ko ang aking sarili at ang mga pagkakamali ng nakaraan. Inilabas ko ang mga lumang album at mga dokumento. Nakita ko ang mga larawan noong itinatag ko ang aking kumpanya, ang Ricardo Apos, La Specialty Blends Am, Local Delicacies, kasama ang aking yumaong asawang si Elena noong 1982. Nagsimula kami sa 5,000 piso lamang. Naalala ko ang pangako ko kay Javier noong siya ay isinilang noong 1986. Ibibigay ko sa kanya ang lahat ng hindi ko naranasan. At tinupad ko yon. Sobrang tinupad. Ngunit sa pagbibigay ko sa kanya ng lahat ng material na bagay, nakalimutan kong turuan siya ng halaga ng pagtatrabaho. Noong siya ay 17 taong gulang, ibinangga niya ang kotse na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso na regalo ko sa kanya. Ang ginawa ko, binilhan ko siya ng mas maganda pagkatapos ng 2 linggo. Walang parusa, walang aral. Naalala ko ang sinabi ni Elena sa akin isang gabi noong 2008. Ricardo, ginagawa mong maniwala ang anak mo na galing sa mahika ang pera. Kailangan niyang matuto magtrabaho, kailangan niyang makaranas ng kabiguan, kailangan niyang matuto. Ngunit hindi ako nakinig. Akala ko, sapat na ang pagtatrabaho ko para sa aming dalawa. Nang magkasakit at pumanaw si Elena noong 2010, 7 beses lang siya dinalaw ni Javier sa ospital. Bawat pagbisita, wala pang 30 minuto. Laging may mas mahalaga siyang gagawin. At pagkatapos niyang mamatay, humingi agad si Javier ng 8 milyong piso bilang paunang mana. Ibinigay ko ng walang tanong. Nawala ang pera sa loob ng 1 taon sa isang negosyong bar na nabigo. Nang makilala niya si Bea noong 2017, alam ko na. Nakita ko sa mga mata ni Bea na hindi niya ako tinitingnan bilang isang tao, kundi bilang isang ari-arian. Ngunit hinayaan ko. Binayaran ko ang kanilang kasal na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Ang kanilang kondominium na 18 milyon. Ang kanilang mga muebles, ang kanilang pangalawang sasakyan. At sa lahat ng ito, natagpuan ko ang isang email na ipinadala ko sa aking sarili noong 2020 sa kasagsagan ng pandemya. Ang pamagat, mga pagninilay-nilay sa 3:00 ng madaling araw. Ang nakasulat, gumawa ako ng isang halimaw. Si Javier ay tumatawag lang kapag may kailangan.
Natatakot akong putulin ang pera dahil kung hindi ko na matatanggap kahit ang mga tawag na yon. Mas mabuting magpagamit kaysa maging ganap na nag-iisa. Ang sakit basahin muli ng mga salitang iyon. Ang katotohanang alam ko na noon pa man, ngunit pinili kong baliwalain dahil sa takot sa kalungkutan. Ngunit bago ko tuluyang isara ang kabanatang ito, may isang huling pagsubok akong kailangang gawin. Kailangan kong malaman, nang walang anumang pagdududa, kung sino talaga si Javier. Nakipag-usap ako kay Attorney Miguel. Nagkunwari akong nagkaroon ng atake sa puso. Totoo namang nakakaramdam ako ng paninikip ng dibdib dahil sa stress, kaya nang magpatingin ako sa doktor, inirekomenda niya na ma-admit ako sa Luke Apos na Medical Center sa Maynila para sa 2 araw na obserbasyon. Normal na proseso lang. Nang nasa kwarto na ako, bilang 312 at nakakabit na sa mga monitor, tinawagan ni Attorney Miguel si Javier. Gamit ang isang pribadong numero, nagpanggap siyang taga-ospital at sinabing ako ay isinugod dahil sa matinding pananakit ng dibdib. Dumating si Javier. Ngunit ang unang tinignan niya ay hindi ako, kundi ang mga monitor ng puso. Pagkatapos ng 18 minuto, habang ako ay nakahiga sa kama ng ospital, ang tanging tinanong niya ay, "Papa, nasaan mo tinatago ang mga dokumento ng mga ari-arian?" Iniisip namin ni Bea na baka oras na para ayusin ang ilang bagay, para maiwasan ang mga legal na problema sa hinaharap. Doon, sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng natitirang pagdududa. Pagkatapos ng tanong na iyon, nagpaalam na siya. Kailangan daw niyang umalis para makipaghapunan sa mga magulang ni Bea. 18 minuto lang ang inilaan niya para sa akin. Hindi na dumating si Bea. Nagpadala lang ang kanyang mga magulang ng isang murang bulaklak. Nang makalabas ako ng ospital, sinabi ng doktor na stress lang ito. Ngunit kailangan kong bawasan ang emosyonal na tensyon, kung hindi, magkakaroon ako ng tunay na problema sa puso. At doon, alam ko na ang gagawin ko. Dahil ang aking anak ay isang oportunista na naghihintay na lamang sa aking pagpanaw. Kaya ako ay magpapatuloy sa aking plano ng walang anumang pagsisisi, upang tunay na mabuhay, malayo sa kanila. Mensahe para sa aming mga tagapakinig, nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pakikinig sa aming mga kwento. Gusto naming marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakamahalagang aral na natutunan niyo sa buhay? Ibahagi po sa comment section sa ibaba, at i-like at subscribe na rin sa aming channel para sa mas marami pang nakakaantig na kwento. Maraming salamat po. Ika-15 ng Marso, 2025. Eksaktong 2.5 buwan pagkatapos ng gabing iyon ng Noche Buena. Dumating ang araw ng aking ganap na paglaya. Nasa isang notaryo publiko kami sa Salcedo Village, Makati, kasama si Attorney Miguel at si Emma Enrique. Sa harap ko ay ang mga dokumentong magtatakda ng aking bagong buhay. Bago ako pumirma, sinabi ng notaryo, si Attorney Fernando Lim, na ang lahat ng ito ay hindi na mababawi. Tumingin ako sa kanya at sinabing, wala na akong masigurado pa sa buong buhay ko. At sa loob ng halos 3 oras, pumirma ako. Ginamit ko ang pluma na regalo sa akin ni Elena noong aming ika-20 anibersaryo. Bawat pirma ay isang hakbang palayo sa dating ako. Una, ang pagtatatag ng isang hindi mababawing trust fund na nagkakahalaga ng 27 milyong piso. Ang pondong ito ay para lamang sa mga scholarship ng mga karapat-dapat na mag-aaral. Si Attorney Miguel, kasama ang isang direktor ng isang pundasyong pang-edukasyon at ang notaryo mismo, ang mamamahala nito. Kahit ako, hindi ko na ito maaaring galawin. Sunod ang mga donasyon. 18 milyong piso. 6 na milyon para sa hospice kung saan ginugol ni Elena ang kanyang mga huling araw. 6 na milyon para sa Golden Acres, isang bahay ampunan para sa mga matatanda na nangangailangan ng pagkukumpuni. At 6 na milyon para sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Pagkatapos ang aking personal na seguridad. 36 na milyong piso na inilagay sa mga ligtas na pamumuhunan na magbibigay sa akin ng humigit kumulang 150,000 piso bawat buwan. Dinagdagan pa ng aking maliit na pensyon mula sa kumpanya, magkakaroon ako ng 180,000 piso buwan-buwan. Sapat na para mabuhay ng desente. Ang natitirang 18 milyon ay ang aking pondo para sa mga emergency at para sa pagsisimula ng aking bagong buhay. Nang matapos akong pumirma sa huling dokumento, parang may isang malaking pabigat na natanggal sa aking mga balikat. Hindi na ako ang may-ari ng aking dating kumpanya.
Hindi na ako ang ingatasan ng aking pamilya. Ako na lang si Ricardo, isang 67 taong gulang na lalaki na may sapat na pera para mabuhay ng payapa, ngunit hindi sapat para makaakit ng mga linta. Ang huling bahagi ay ang pinakamaselan. Ang pakikipag-ugnayan kay Javier. Inihanda ni Attorney Miguel ang isang formal na liham. Malamig ang tono, propesyonal, malayo. Eksakto sa kailangan ko. Nakasaad sa liham na ang kumpanya ay naibenta na dahil sa malaking pagkalugi sa operasyon. Na ang aking personal na sitwasyong pinansyal ay nagbago ng husto. At mula ngayon, mabubuhay na lang ako sa isang maliit na kita na sapat lamang para sa aking mga pangunahing pangangailangan. Hindi ko na siya masusuportahan sa anumang paraan. At lahat ng mga usaping legal sa hinaharap ay dapat idirekta kay Attorney Miguel. Ipinadala ang liham noong 17 ng Marso. Matatanggap ito ni Javier sa loob ng 1 o 2 araw. Sa mga oras na yon, wala na dapat ako sa Makati. 20 ng Marso, kumuha ako ng isang maliit na kumpanya ng lipat bahay. Hindi ko dinala ang mga malalaking kasangkapan. Tanging ang mga personal na gamit ko lamang. Mga damit, mga larawan ni Elena, ilang paboritong libro, ang aking laptop. 3 kahon at 2 maleta. Ang lahat ng iba pa ay iniwan ko o ipinagbili. Ang mga muebles, ang mga palamuti sa bahay na tinirhan ko ng 32 taon, ay mga alaala na lamang ng isang buhay na hindi ko na nais balikan. Umupa ako ng isang maliit na truck sa halagang 20,000 piso para ihatid ako diretsyo sa Baguio City. Bago pa man, nakahanap na ako ng isang apartment doon sa pamamagitan ng internet, isang 2-kwartong apartment sa May Session Road. Simpleng mga gamit, ngunit may balkonahe at nasa isang lugar na buhay. Perpekto para sa pagsisimula muli, alas 7 ng umaga, 23 ng Marso, 2025. Isinara ko ang pinto ng aking bahay sa Makati sa huling pagkakataon. Walang lungkot, walang panghihinayang. Ang naramdaman ko lang ay isang ganap na paglaya. Sumakay ako sa truck. Sa loob ng 6 na oras na biyahe papuntang Baguio, nakatingin lang ako sa bintana. Pinagmamasdan ko ang mga tanawin ng Pilipinas na dumadaan. Ang mga palayan sa gitnang Luzon, ang mga bundok sa malayo. Naaalala ko ang mga sinabi ni Elena, kung paano niya marahil susuportahan ang desisyong ito. Dumating kami sa Baguio bandang 1:30 ng hapon. Ang apartment ko ay maliit ngunit maliwanag, pinapasok ng malamig at sariwang hangin ng Baguio. Ang mga kalye sa labas ay puno ng buhay. Mga estudyante, mga artista, mga pamilya, mga matatandang nagkakape. Walang nakakakilala sa akin dito. Walang nakakaalam kung sino ako noon. Para sa kanilang lahat, isa lang akong nagretiro na naghahanap ng kapayapaan. Noong gabing iyon, pagkatapos kong ayusin ang aking ilang gamit, umupo ako sa balkonahe na may hawak na isang murang beer. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, wala akong mga pulong na kailangang puntahan. Wala akong mga obligasyon sa pamilya. Wala akong kailangang patunayan kaninuman. Ako lang, isang malamig na beer at ang tunog ng buhay sa Baguio. Nawala si Ricardo de la Cruz ng Makati at isang bagong tao ang isinisilang sa Baguio. Sa mga unang araw, may isang kakaibang katahimikan. Hindi katahimikan ng tunog dahil maingay ang lugar. Kundi isang panloob na katahimikan. Ang kawalan ng mga panlabas na hinihingi. Walang tumatawag para humingi ng pera. Walang umaasa ng anuman mula sa akin. Sa unang pagkakataon mula nang ipanganak si Javier, ang aking oras ay ganap na akin. 26 ng Marso, natuklasan ko ang isang maliit na kapihan sa may Leonard Wood Road, ang Cafe Elena. Isang pangalan na nagpaalala sa aking asawa. Pumasok ako at sinalubong ako ng may-ari, si Aling Nena. Bagong mukha sa lugar, tanong niya ng may ngiti. Bagong lipat lang po, sagot ko. At mula noon, ang Cafe Elena ang naging aking pang-umagang hintuan. Hindi kailanman nagtanong si Aling Nena tungkol sa aking nakaraan. Tinanggap niya lang ako bilang si Mang Ricardo ng kasalukuyan. 3 ng Abril, may nakita akong anunsyo sa kapihan. Isang workshop sa photography sa Baguio Convention Center tuwing Sabado. Bumili ako ng isang mamahaling Nikon camera bago umalis ng Makati na nagkakahalaga ng 300,000 piso. Ngayon, oras na para matutunan kung paano ito gamitin ng tama. Noong Sabado, kinakabahan akong pumasok sa klase. At doon, nakilala ko si Catonio Rivera, isang retiradong propesor ng matematika, 70 anyos.
Nag-uusap kami at nalaman naming pareho kaming biyudo, parehong naghahanap ng mga bagong hilig. Inimbita niya ako sa kanilang chess club sa Malcolm Square tuwing Martes at Huwebes. Sumama ako. Sa una, lagi akong talo. Ngunit walang tumawa. Tinuruan pa ako ng isa sa kanila, si Rafael, isang retiradong inhinyero. Sabi niya, ang chess ay parang buhay, Mang Ricardo. Hindi tungkol sa pagkakaroon ng pinakamagaling na piyesa, kundi sa kung paano mo gamitin ang mga nasayo. At sa mga simpleng sandaling iyon, sa isang maliit na kapihan, sa isang abalang chess club, unti-unti kong natatagpuan hindi lang ang mga bagong kaibigan, kundi ang aking sarili. Nang sumunod na Huwebes ng gabi, naglakas loob akong sumama sa tertulya literarya sa Cafe Elena. Inimbitahan ako ni Aling Nena. Isang grupo sila ng 6 na babae at 2 lalaking mas matanda pa sa akin. Pinangunahan ng isang retiradong propesora ng literatura, si Marta. Pinag-uusapan nila ang 100 taon ng pag-iisa ni Gabriel Garcia Marquez. Hindi ko pa nababasa ang libro, ngunit naakit ako sa kanilang masiglang debate, sa kanilang mga interpretasyon, at sa personal na koneksyon na naramdaman ng bawat isa sa kwento. Napakaramdaman ko na napakalaki kong mangmang. Pero masaya akong natuklasan ko ang ganitong kayamanang akda ngayon. Para sa susunod na linggo, sisimulan naming basahin ang Ang Anino ng Hangin ni Carlos Ruiz Zafón. Binili ko agad ang libro kinabukasan. Binasa ko ito nang walang patid sa loob ng 4 na araw. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nagbasa ng fiction para sa purong kasiyahan. Marahil ay bago pa ipanganak si Javier. 40 taon na hindi ko pinayagan ang sarili ko ng ganyang simpleng luho. At pagkatapos, ika-28 ng Abril, eksaktong 5 linggo pagkatapos kong dumating sa Baguio, may kakaibang nangyari. Nagising ako ng alas 7 ng umaga at mumiti ako. Ngumiti ako nang hindi ko pa naiisip kung nasaan ako o anong araw na. Ngumiti ako dahil buhay ako at may isang araw akong puno ng mga bagay na tunay na ikinasasabik ko. Almusal sa Cafe Elena kasama si Aling Nena. Pagsasanay sa photography kasama si Katonyo sa Burnham Park. Isang laro ng chess sa hapon. At tertulya literarya sa gabi. Sa unang pagkakataon sa mahigit 40 taon, nagising ako nang walang bigat ng mga obligasyong hindi ko gusto. Nang walang kailangang patunayan kaninuman. Nang walang takot sa mga tawag na humihingi ng pera. Isang ordinaryong araw, puno ng mga aktibidad na malaya kong pinili dahil nagpapasaya sa akin. Naligo ako habang kumakanta. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling kumanta sa banyo. Habang nagbibihis ako, tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin at may nakita akong iba. Ang parehong 67 taong gulang na lalaki. Ang parehong mga kulubot. Ang parehong kulay abong buhok. Ngunit ang mga mata ay iba. May buhay. May liwanag. May pag-asa. Ang Baguio ay hindi lang isang bagong lungsod. Ito ang aking pagkabuhay na muli. Ika-28 ng Setyembre, may isang kakaibang nangyari. Lihim akong inirehistro ni Katonyo sa isang lokal na paligsahan sa photography na inorganisa ng Hiperkasyong Kultural ng Baguio. Ang aking serye, Mga Bukirin ng Kape ng Kaluluwa, 32 litrato na nagdokumento sa maliliit na producer ng kape sa Benguet, ay nanalo ng ika-2 pwesto sa kategorya ng social documentary. Ang premyo ay hindi pera, ngunit 1,000 piso at isang bagay na mas mahalaga. Isang 3 linggong eksibisyon sa Bencab Museum Tamawan Village Gallery. Mula ika-15 ng Oktubre hanggang ika-5 ng Nobyembre, ang aking mga litrato ay nakasabit sa mga puting pader na may propesyonal na ilaw. May mga taong hindi ko kilala ang dumarating, tinitingnan ang aking trabaho, nagbibigay ng komento. Ang ilan ay bumili pa nga ng mga limitadong kopya sa halagang 5,000 piso bawat isa. Nakabenta ako ng 17 litrato, 75,000 piso. Hindi ko kailangan ng perang iyon, ngunit kumakatawan ito sa validasyon ng aking bagong pagkakakilanlan. Ngunit ang pinakamahalaga ay dumating sa pagbubukas ng eksibisyon. Isang 43 taong gulang na lalaki, si Emir Jose Marie Castillo, isang coffee expert at may-ari ng isang kapehan sa Benguet, ang lumapit sa akin, tinitingnan ng maigi ang bawat litrato. Iba ang pagkakaintindi mo sa kape, sabi niya sa huli. Hindi ka lang kumukuha ng magagandang tasa. Kinukuha mo ang kaluluwa ng proseso. Ang mga kamay na nagtatrabaho, ang lupa na nagpapalusog. Tinanong niya kung interesado ba akong makipagkolaborasyon.
Ang kolaborasyong iyon ay naging isang napakasaya at nakakakilig na proyekto. 3 araw bawat linggo, binibisita ko ang 5 maliliit na kapehan sa Benguet. Nagdodokumento ako ng bawat yugto ng produksyon, mula sa pagtatanim sa taglamig, pagtubo sa tagsibol, pag-aani sa Setyembre, hanggang sa pagproseso ng mga butil. Ginagamit ni Eme Castillo ang aking mga litrato sa kanyang marketing, sa mga label ng limitadong edisyon, sa kanyang website. Bilang kapalit, binabayaran niya ako ng 30,000 piso buwan-buwan at binibigyan ako ng 6 na pakete ng kanyang pinakamahusay na kape bawat buwan. Hindi ito kayamanan. Ngunit ito ay dignidad. Ito ay respeto na kinita sa pamamagitan ng talento, hindi sa pamamagitan ng bank account. 5 ng Agosto, 2025. Eksaktong 4.5 buwan pagkatapos kong dumating sa Baguio. Nagring ang aking telepono. Isang hindi pamilyar na numero. 11:17 ng umaga noon. Nasa palengke ako ng Baguio, bumibili ng sariwang gulay para sa pinakbet na itinuro sa akin ni Aling Nena. Nag-alinlangan ako bago sumagot. Ilang tao lang ang may bagong numero ko. Si Miguel. Si Enrique. Si Aling Nena. Si Katonyo. Ilang miyembro ng chess club. Opo, sagot ko, inilalagay ang mga talong sa aking reusable na tela bag, Papa. Ang boses ni Javier, tensyonado, kontrolado, ngunit malapit ng sumabog. Kailangan kitang makita ngayon. Alam kong nasa Baguio ka. 5 linggo at 3 private investigator ang kinailangan ko para mahanap ka. Pero nagawa ko. Nandito ako sa lungsod. Ibigay mo ang iyong address. Hindi ako nataranta. Hindi ako nakaramdam ng kaba o takot. Isang malamig at ganap na kalinawan lang. Hindi ko ibibigay ang aking address, Javier, sabi ko. Pero kung kailangan mo talagang makipag-usap, magkita tayo sa pampublikong lugar. Cafe Elena, Leonard Wood Road numero 24. Kaya kong pumunta doon sa loob ng 20 minuto. Ibinitin ko ang telepono nang hindi na naghintay ng sagot. Tinapos ko ang pamimili ng kalmado. Naglakad ako pabalik sa aking apartment para ilagay ang mga pinamili sa ref, naghugas ako ng kamay, nagsuklay, nagsuot ng malinis na puting linen na polo. Hindi ako nagmamadali. Kung gusto ni Javier ng komprontasyon, makukuha niya iyon sa aking mga termino. Dumating ako sa Cafe Elena bandang 11:45. Nakita ako ni Aling Nena at agad niyang napansin na may kakaiba. Ayos ka lang, Mang Ricardo? Tanong niya. May darating na tao mula sa aking nakaraan, sagot ko sa mahinang boses. Maaaring maging tensyonado ang sitwasyon. Pasensya na kung makagulo. Mahigpit na pinisil ni Aling Nena ang aking balikat. Ito ang iyong tahanan tulad ng sa akin. Walang manggugulo sa iyo dito. Ang pagprotekta sa kanyang boses ay lubos na nakaantig sa akin. Dumating si Javier bandang 2:05. Agad ko siyang nakilala kahit na nagbago siya. Mas payat. Halos nang hihina. Malalim ang mga earbags. Lukot ang kanyang suit na parang doon siya natulog. Mali ang pagkakatali ng kurbata. Ang kanyang tingin ay lumibot sa calf hanggang sa makita niya ako na nakaupo sa isang mesa sa dulo, sinasadyang malayo sa ibang mga customer. Lumapit siya sa akin ng mabilis. Bumagsak siya sa upuan sa harapan ko ng walang pagbati. Ano ang ginawa mo, Papa? Ang boses ko ay magalang, ngunit malayo, tulad ng pakikipag-usap sa isang hindi komportableng kakilala. Magandang umaga, Javier. Gusto mo ng kape? Hindi ako gusto ng kape, sumabog siya, sinuntok ang mesa gamit ang kanyang bukas na palad. Ilang customer ang napalingon sa amin. Agad na lumabas si Aling Nena sa likod ng counter, nagmamanman. Gusto ko ng paliwanag. Ibinenta mo ang kumpanya nang hindi man lang sinasabi sa akin. Sabi ng abogado mong iyon na si Miguel, na wala raw lahat ng pera sa mga luging pamumuhunan at operasyon. Kasinungalingan iyon. Milyon-milyon ang halaga ng kumpanyang iyon. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang Manila envelope na inihanda ko, inaasahan ang sandaling ito. Naglalaman ito ng mga certified copies ng lahat ng legal na dokumento, mga deed of sale, mga kontrata ng trust fund, mga resibo ng mga donasyon, mga bank statement na nagpapakita ng mga transaksyon. Lahat ay ganap na legal. Lahat ay hindi maitatanggi. Narito ang lahat ng dokumento na kailangan mong makita, sabi ko, inilalabas ang sobre sa kanya.
Ang kumpanya ay legal na naibenta noong ika-15 ng Marso sa halagang 150 milyong piso. Matapos bayaran ang lahat ng obligasyong pinansyal, mga utang ng kumpanya na hindi mo alam, at mga pambihirang legal na gastos, may natira pang humigit kumulang 45 milyong piso. Ang 27 milyon ay napunta sa isang hindi mababawing trust fund para sa mga scholarship. Ang 18 milyon ay idinonate sa 3 charitable institutions. Ang natitirang 45 milyon ay inilagay sa mga ligtas na pamumuhunan na nagbibigay sa akin ng maliit na buwanang kita. Lahat ay dokumentado, lahat ay legal, lahat ay pinal. Binuksan ni Javier ang sobre gamit ang nanginginig na mga kamay. Binasa niya ang bawat pahina. Ang kanyang mukha ay nagpalit-palit ng kulay, mula sa galit na pula hanggang sa namumutlang puti. Hindi ito totoo. Halos lahat ibinigay mo. Gumawa ka ng pondo na kahit ikaw ay hindi pwedeng galawin. Nababaliw ka na ba? Iyon ang aking mana, ang aking kinabukasan. Nagtrabaho ka ng eksakto 14 na buwan 7 taon na ang nakakaraan, pagtatama ko sa malambot na boses. At nagbitiw ka mismo, sinabing nakakabagot at limitado ang negosyo ng pamilya. Hindi mo ginalaw ang anuman na may kinalaman sa kumpanya mula noong 2018. At tungkol sa iyong mana, hindi ito kailanman naging iyo hanggang sa ako ay pumanaw. Buhay pa ako, at mayroon akong ganap na legal na karapatan na gamitin ang aking ari-arian sa paraang aking pinakamahusay na nakikita. Sumigaw si Javier na nakaakit ng mas maraming tingin. Angkop. Gastusin ang lahat sa mga estranghero ay angkop. Magbigay ng pera sa mga hindi kilala habang ang sarili kong anak ay itinulak ako sa sahig noong Noche Buena sa harap ng kanyang buong pamilya. Habang ang sarili kong anak ay sinasabi sa isang estranghero na karapat-dapat siya sa aking lugar sa sarili kong bahay. Habang ang sarili kong anak ay nagnanakaw ng 17 milyong piso gamit ang mapanlinlang na procurations. Javier, alam ko ang lahat tungkol sa mga transaksyong iyon. Mayroon akong bawat bank statement, bawat patunay. Maaari kitang kasuhan bukas mismo kung gugustuhin ko. Namutla lalo si Javier. Ako ibabalik ko ang perang iyon. Pansamantalang pautang lang iyon. Isang pautang na hindi mo kailanman hiniling ng pahintulot na kunin, tugon ko. Isang pautang na ginamit mo para bilhin ang bahay ng magulang ng asawa mo, para tustusan ang kanilang luho, para bayaran ang kanilang mga utang. Ang parehong mga biyenan na umupo sa aking upuan habang ako ay nakahiga sa sahig at kayo ay nagtatawanan. Ang boses ko ay nanatiling kalmado, ngunit ang bawat salita ay parang bakal. Napakaliit kong pagkakamali. Si Bea ang nag-pressure sa akin. Pinilit ako ng kanyang pamilya. Nawala ako sa kontrol noong gabing iyon, ngunit anak mo pa rin ako. Hindi mo ako maaaring iwanan na lang. Ikaw ang unang umalis sa akin, sabi ko, sumandal sa upuan. Nang piliin mong ipahiya ako sa publiko. Nang dalawin mo ako sa ospital ng 18 minuto lang at ang tanging tinanong mo ay ang mga dokumento ng mana. Nang hindi mo man lang, kahit isang beses sa nakalipas na 5 taon, tinanong kung ano talaga ang aking kalagayan. Hindi ka ko iniwan, Javier, tumigil lang ako sa pagtusto sa iyong paghamak. Ito ba ay paghihiganti? Parusahan ako sa pamamagitan ng pag-iwan sa akin ng wala. Ang kanyang boses ay may bahid na ng kawalan ng pag-asa. Hindi ito paghihiganti, ito ay hustisya at kalayaan. Paghihiganti ay ang kasuhan ka, sirain ang iyong reputasyon sa publiko, habulin ka sa legal na paraan. Hustisya ay ang hayaan kang mabuhay ng walang pera ko. Kalayaan ay ang bumuo ng buhay kung saan ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa kung gaano ako makakapagbigay ng material. Tumayo ako. Tapos na ang pag-uusap. Wala nang iba pang sasabihin. Sinubukan ni Javier na hawakan ang aking braso, ngunit biglang lumitaw si Aling Nena sa aking tabi, hinarangan ang kanyang daan. Paalis na po si Mang Ricardo. Maaari po kayong manatili, magkape, o malis na rin, ngunit nang may paggalang. Inilabas ko ang aking pitaka at naglagay ng 1,000 piso sa mesa para bayaran ang aking kape. Tiningnan ko si Javier sa huling pagkakataon. Noong gabing iyon sa Noche Buena, sinabi mo na karapat-dapat si Antonio sa aking lugar dahil siya ay isang respetadong tao. Ngayon, mayroon kang gusto mo. Maaaring si Antonio ang iyong ama. Tanungin mo siya para sa manang inaasahan mo. Hindi na ako bahagi ng iyong equation. Naglakad ako palabas. Sumigaw si Javier sa likod ko. Hindi mo ito magagawa.
Dugo kita, ang tanging anak mo. Huminto ako sa pinto, hindi lumilingon. Ang dugo ay walang kabuluhan kung walang paggalang. Paalam, Javier. Lumabas ako sa kalye na naliligo sa sikat ng araw ng Baguio. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Ang aking puso ay tumitibok ng kalmado at matatag. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong sa wakas ay nabawi ko na ng buo ang aking dignidad ika-14 ng Pebrero, 2026. 14 na buwan na ang nakalipas mula nang umalis ako sa Makati. Isang tawag mula kay Attorney Miguel Santos ang natanggap ko. Nasa balkonahe ako ng aking apartment, hawak ang mainit na kape. Sa labas, sariwa ang hangin ng Baguio. Hindi pangkaraniwan ang init ng Pebrero. Ricardo, sabi ni Miguel sa telepono. Naisip kong dapat mong malaman. Humina ako ng malalim. Sabihin mo. Ikinuwento ni Miguel ang tungkol kay Javier at Bea. Opisyal na silang nagdiborsyo noong nakaraang linggo. Ang proseso, ayon sa isang kasamahan niyang humawak ng kaso, ay brutal. Sinisi ni Bea si Javier ng hayagan sa pagkawala ng yaman ng pamilya dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Humingi si Bea ng kalahati ng natitirang ari-arian, na halos wala na matapos bawiin ni Miguel ang 17 milyong piso na ninakaw noong Oktubre. Si Mang Tonyo at Aling Pilar, ang mga magulang ni Bea, ay tuluyan ng humiwalay kay Javier. Sinabi raw nila na hindi nila gustong makipag-ugnayan sa mga talunan. Ang parehong mga biyenan na umupo sa aking upuan, ngayon ay hinahamak si Javier dahil wala na siyang pera. Inaasahan kong makakaramdam ako ng kasiyahan, ng paghihiganti. Ngunit wala. Ang naramdaman ko lang ay isang malungkot na kawalan. Isang pagkalugi para sa buhay ni Javier. Si Javier, kumusta naman siya, tanong ko. Nawalan siya ng trabaho sa kumpanya ng konsultasyon noong Setyembre. Ang iskandalo ng diborsyo, kasama ang mga bulong-bulungan tungkol sa pagnanakaw na hindi ko kailanman inakyat sa korte, ngunit kumalat sa ilang mga grupo, ay sumira sa kanyang reputasyon. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang ahente ng seguro, bahay-bahay. Nakatira sa isang apartment na may isang kwarto sa labas ng Makati. Mag-isa, malinaw. 3 beses siyang nagpadala ng formal na liham kay Attorney Miguel, humihingi ng pakikipagkasundo at pansamantalang tulong pinansyal. Ang 3 liham ay pare-pareho ang istruktura, mababaw na paumanhin, na sinusundan agad ng paghingi ng pera. Sinagot ko si Miguel na ayaw kong makipag-ugnayan, at hindi na pinapayagan ng aking sitwasyong pinansyal ang pagbibigay ng tulong. Ang huling liham ay dumating 2 linggo na ang nakalipas. Hindi na siya nagpumilit mula noon. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, hawak ko ang malamig na kape sa aking mga kamay, iniisip ang lalaking minsang naging aking anak. Bahagi ng akin, isang maliit ngunit nananatiling bahagi, ay nakaramdam ng awa. Ngunit awa iyon para sa bata na maaaring naging siya kung naging mas mabuting ama ako, nagtuturo ng halaga sa halip na pera lamang. Ang matanda na naging siya ay gumawa ng kanyang sariling mga pagpipilian. Ngayon, binubuhay niya ang kanyang mga kahihinatnan. Iyon ang hustisya. Hindi ito kalupitan. Ika-28 ng Pebrero, may pagpupulong ako kina Attorney Miguel at Carmen Delgado Garcia, ang tagapamahala ng Trust Fund. Nagkita kami sa isang kapihan malapit sa istasyon ng Baguio. Binuksan ni Carmen ang kanyang laptop, ipinapakita ang isang detalyadong spreadsheet. Mang Ricardo, nagsimula siya, na may malinaw na pagmamalaki sa kanyang boses. Sa loob ng 12 buwan, nagbigay ang pondo ng 32 full scholarship. 19 na babae, 13 lalaki. Mga edad 18 hanggang 24. Nag-aaral sila ng medisina, engineering, batas, social education, nursing. Lahat sila ay nagmula sa mga pamilya kung saan walang magulang na nakatapos ng high school. Ang average academic performance nila ay 8.7 sa 1-0. 6 na sa kanila ay nakakuha na ng bayad na internship sa kani-kanilang larangan. Ipinakita niya sa akin ang mga larawan. Mga mukha ng mga kabataang ngumingiti sa mga silid-aralan ng unibersidad, may hawak na libro, nagtatrabaho sa mga laboratorio. Bawat isa ay kumakatawan sa isang kinabukasan na kung wala ang pondong iyon, ay malamang na hindi kailanman nila maaabot. Ang mga batang ito ay sumusulat ng mga liham ng pasasalamat bawat 3 buwan, patuloy ni Carmen. Gusto kong basahin sa iyo ang isa. Inilabas niya ang isang nakatiklop na papel mula sa kanyang maleta. Ang pangalan niya ay Patricia Santos. Nag-aaral ng medisina sa Universidad ng Baguio.
Isinulat niya, hindi ko po kilala kung sino ang anonymous benefactor na lumikha ng pondong ito, ngunit nais kong malaman niyo po na binago nito ang aking buhay. Nagmula po ako sa isang mahirap na pamilya. Ang aking ama ay isang construction worker, ang aking ina ay naglilinis ng mga bahay. Mayroon po akong sapat na grades para sa medisina, ngunit wala akong pera para sa tuition o mga libro. Iniisip ko na pong iwan ang aking mga pangarap. Ang scholarship na ito ay nagbigay sa akin ng higit pa sa pera. Nagbigay ito sa akin ng pag-asa na mahalaga ang pagpupursige. Ipinapangako ko na bibigyan ko ng dangal ang regalong ito sa pamamagitan ng pagiging pinakamahusay na doktor na kaya ko at sa pagtulong sa iba tulad ng pagtulong sa akin. Kinailangan kong iwasan ang tingin habang tahimik na tumutulo ang aking mga luha. Ang 27 milyong piso na itinuturing ni Javier na ninakaw na mana, ngayon ay nagliligtas ng 32 kinabukasan. Ang pera ay nariyan pa rin, ngunit ngayon ay bumubuo ito ng mga buhay sa halip na nagpapakain ng kasakiman. May iba pa po ba? Sabi ni Miguel, inilabas ang isang asul na folder. Ang pondo ay lumilikha ng interes, humigit kumulang 1.3 milyong piso bawat taon. Ang interes na yon ay muling pinamumuhunan na nangangahulugang bawat taon ay makakapagbigay tayo ng mas maraming scholarship nang hindi ginagalaw ang pangunahing kapital. Sa loob ng 5 taon, maaari tayong magbigay ng 50 scholarship taon-taon. Sa loob ng 10 taon, marahil ay 80. Ang epekto ay dadami ng husto. Iyon ang tunay na immortalidad. Hindi ang pag-iwan ng isang apelyido sa isang kumpanya ng pamilya na kalaunan ay ibebenta o isasara, kundi ang pagbabago ng mga landas ng buhay ng tao na magbabago naman ng iba pang buhay. Isang domino effect ng kabutihan na magpapatuloy matapos ang aking pagpanaw. Ika-30 ng Oktubre, nakatanggap ako ng hindi inaasahang mensahe sa Instagram, kung saan ako naglalathala ng aking mga litrato sa isang maliit na account. Tito Ricardo, ako po si Adriana, anak ng pinsan mong si Esteban. Nakita ko po ang iyong online exhibition. Napakaganda po. Maaari po ba tayong magkape minsan? Si Adriana de la Cruz, 28 taong gulang. Nagtatrabaho bilang isang freelance graphic designer. Nakatira sa Baguio sa loob ng 2 taon. Malabo ko siyang naaalala sa mga sporadic na pagtitipon ng pamilya noong bata pa siya, ngunit hindi kami kailanman nagkaroon ng malapit na relasyon. Nagkita kami noong ika-2 ng Nobyembre sa isang kapihan sa gitna ng Baguio. Agad naming naramdaman ang koneksyon ng pamilya. Si Adriana ay matalino, nakakatawa, at tunay na interesado sa aking photographic work. Ikinuwento niya sa akin na nag-aral siya ng disenyo dahil palagi siyang naakit sa visual na imahe. Sinuri namin ng magkasama ang aking kumpletong portfolio sa kanyang tablet. Nagmungkahi siya ng mga teknikal na pagpapabuti sa digital composition. Nag-alok siyang magdisenyo ng isang profesional na website para maipakita ang aking trabaho. Tito, mayroon kang tunay na talento. Dapat mo itong seryosohin. Mula noon, nagkikita kami bawat 2 linggo. Tinuruan niya ako ng digital editing sa Lightroom. Ikinuwento ko sa kanya ang mga istorya ng mga kapehan at ng mga magsasaka ng kape. Hindi niya kailanman binanggit si Javier. Hindi siya kailanman nagtanong tungkol sa pera o mana. Gusto niya lang makilala ang kanyang tito na natuklasan ang isang artistikong pasyon sa edad na 68. Ika-12 ng Marso, dumating si Adriana sa aking apartment na may isang nakakakilig na suhestyon. Tito, sabi niya. May ginawa po ako ng palihim. Gusto ko pong ipakita sa inyo. Binuksan niya ang kanyang laptop at ipinakita ang disenyo ng isang photo book na pinamagatang Mga Bukirin ng Kape ng Kaluluwa, 1 taon sa mga kapehan ng Baguio. Naglalaman ito ng 120 pinakamagaling kong litrato, na nakaayos ng sunod-sunod, sinusundan ang kumpletong siklo ng produksyon ng kape, mula Enero hanggang Disyembre. Idinisenyo ko po ang lahat, paliwanag niya, ipinapakita ang bawat pahina. Ang layout, ang typography, ang narrative flow. Nakipag-ugnayan po ako sa isang artisanal na imprenta na gumagawa ng limitadong edisyon. Maaari po tayong maglathala ng 200 kopya sa halagang 180,000 piso. Kung maglalagay po kayo ng kalahati, at kalahati rin po ako, ibebenta natin ito ng 1,500 piso bawat isa. Kung makabenta tayo ng 150 kopya, mababawi natin ang ating puhunan. Ang natitirang 50 ay ireregalo natin sa mga aklatan at cultural center. Naluluhang napakaramdaman ko.
Bakit mo ito gagawin, tanong ko. Dahil ang iyong trabaho ay karapat-dapat na mapanatili, sagot ni Adriana. At dahil gusto ko pong makipagkolaborasyon sa inyo sa isang makabuluhang bagay. Natuklasan niyo po ang inyong passion sa edad na 68. Nagbibigay ito sa akin ng inspirasyon na huwag sumuko sa aking sariling mga pangarap. Nailathala ang libro noong Mayo. Ang paglulunsad ay ginanap sa Bencab Museum na dinaluhan ng 70 katao. Nakabenta kami ng 83 kopya noong gabing iyon. Pagsapit ng Hulyo, naibenta na ang lahat ng 200 kopya, kasama pa ang mga order para sa karagdagang 100 kopya. Hindi ako yumaman sa libro. Kumita ako ng humigit kumulang 6,000 piso matapos ang lahat ng gastos. Ngunit pinakaramdam nito sa akin na isa akong lehitimong artista. Ang pangalan ko, Mang Ricardo de la Cruz, ay nasa cover ng isang tunay na libro na binili ng mga tao dahil pinahahalagahan nila ang nilalaman. Ika-20 ng Disyembre, 4 na araw bago ang malungkot na anibersaryong iyon, pinigilan ako ni Aling Nena pagkatapos ng almusal. Uy, Mang Ricardo, kailangan kitang pumunta sa CAF sa Huwebes, alas 8 ng gabi. Mayroon kaming maliit na pagtitipon at obligado kang dumalo. Dumating ako ng eksakto sa oras, wala akong hinala. Nang buksan ko ang pinto ng CAF, 15 tao ang sumigaw ng sabay-sabay, maligayang kaarawan, Mang Ricardo. Pinalamutya ni Aling Nena ang buong lugar ng mga garland. Naghanda siya ng isang mahabang mesa na may mga lutuing bagyo at inimbitahan ang lahat. Si Katonyo, ang mga kasama sa chess club, ang tertulia literarya, si Emer Josemarie at 3 coffee farmers mula Benguet, si Adriana kasama ang kanyang nobyo, at maging si Sir David mula sa photography workshop. Napatulala ako sa pintuan, lubos na nabigla. Pero ang kaarawan ko ay noong Nobyembre, bulong ko. Alam ko, umiti si Aling Nena. Ngunit gusto naming ipagdiwang ang iyong unang taon sa Baguio, ang iyong pagkabuhay na muli, dahil dumating ka rito 9 na buwan na ang nakakaraan at ikaw ay naging pamilya para sa aming lahat. Tinamaan ako ng emosyon. Nagsimulang tumulo ang aking mga luha ng walang kontrol habang nagpalakpakan ang lahat. Lumapit si Katonyo at niyakap ako ng mahigpit. Mang Ricardo, noong nakilala kita noong Abril, ikaw ay isang lalaking kulay abo, malungkot, naglalakad na may hindi nakikitang bigat. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Bumabata ka ng 10 taon. May ilaw sa iyong mga mata. Nang gabing iyon, kumain kami. Uminom ng kape mula sa mga kapehan kung saan ako nagtatrabaho. Nagkwentuhan. Nagtawanan hanggang sa sumakit ang aming mga tiyan. Nagproyekto si Adriana ng isang digital presentation ng aking pinakamagagandang litrato sa taon habang nagkokomento ang lahat sa kanilang mga paborito. Bandang alas 11 ng gabi, nakaupo sa loob ng CAF, napapalibutan ng mga taong pinahahalagahan ako kung sino ako, naintindihan ko ang isang mahalagang bagay. Wala ako nito sa aking dating buhay. Wala akong tunay na kaibigan. Tanging mga koneksyon sa negosyo. Wala akong tunay na komunidad. Tanging pamilya na pinag-ugnay ng dugo. Nawalan ako ng milyon-milyong piso, isang kumpanya, isang anak na walang utang na loob. Ngunit nakakuha ako ng buhay. Tunay na buhay, tunay, puno ng kahulugan. Ngayong ika-24 ng Disyembre, 2025, eksaktong 1 taon matapos ang nakakahiya at sumira sa aking dating buhay na Noche Buena, nagising ako sa aking apartment sa Baguio. Nararamdaman ang isang bagay na hindi ko inakala na muling mararanasan. Ganap na pasasalamat sa pagiging buhay. Sa labas, mahina ang ambon, ang uri ng ulan sa Baguio na naglilinis ng hangin at nag-iwan ng amoy ng basang lupa. 68 taong gulang na ako, isang edad na dati ay tila simula ng katapusan, ngunit ngayon ay tila isang hindi inaasahang pangalawang kabataan. Ang aking apartment ay hindi na ang walang laman na espasyo na inupahan ko noong Marso. Ang mga pader ay pinalamutyan ng aking sariling mga nakaramang litrato, mga bukirin ng kape sa Benguet sa Bukang Liwayway, mga mukha ng matatandang magsasaka na may mga dekada ng karunungan na nakaukit sa kanilang mga kulubot. Mga macro detail ng mga hinog na butil ng kape, kumikinang sa hamog. Ang bawat imahe ay nagkukwento ng isang kwento na matyaga kong nakunan sa loob ng ilang buwan ng paggalugad ng photography. Ang aking social circle ay lumago ng natural. Ang chess club ay mayroon ng 15 regular na miyembro matapos mag-recruit si Rafael ng 3 kaibigan niya. Naglalaro kami ng internal tournaments bawat Biyernes na may katawa-tawang premyo ng mga plastic na tropeo na binili sa isang department store.
Ngunit ang samahan ay tunay. Si Alberto, ang pinakakompetitibo sa grupo, ay nagturo sa akin ng Sicilian defense matapos akong matalo ng 12 sunod na laro gamit ang parehong malinaw na openings. Ang tertulya literarya sa CAF Elena ay lumawak na sa 10 permanenteng kalahok. Nakabasa na kami ng 18 libro mula noong Abril, mga klasikong Filipino, literatura Latino-Americana, Scandinavian Nor. Natuklasan ko na mayroon akong mga opinyon tungkol sa narrative, tungkol sa character development, tungkol sa mga endings na gumagana o hindi. Sabi ni Marta na ang aking mga komento ay palaging nagdaragdag ng praktikal na perspektiba mula sa totoong buhay na nagpapayaman sa mga akademikong talakayan. Si Aling Nena ay naging parang isang nakatatandang kapatid na babae. Alam na niya ang buong kwento ko ngayon. Ikinuwento ko sa kanya ng paunti-unti sa panahon ng tahimik na mga almusal ng walang customer sa CAF. Hindi siya kailanman naghusga, hindi kailanman nagbigay ng hindi hinihinging payo. Nakinig lang siya at pagkatapos ay sinabi, "Ginawa mo ang tama, Mang Ricardo. Ang pamilyang hindi ka pinahahalagahan ay hindi karapat-dapat sa iyong sakripisyo." Ang kanyang validasyon ay higit pa sa anumang profesional na therapy. Si Katonyo ang aking matalik na kaibigan. Sa edad na 70, mayroon siyang enerhiya ng 50 at karunungan ng 70. Lumalabas kami bawat Miyerkules para sa mga photographic expedition. Ang pinagkakausapan namin ay lahat ng bagay, pilosopiya, politika, pagsisisi, mga pangarap na hindi pa natutupad. Ikinumpisal niya sa akin na pagkatapos niyang magretiro, nalugmok siya sa depresyon sa loob ng 2 taon, pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Ang photography ang nagligtas sa akin, sabi niya. Nagbigay ito sa akin ng layunin noong akala kong wala na akong anuman. Nakikita ko ang parehong bagay sa iyo. Tama siya. Ang photography ay hindi lang isang hilig. Ito ay aktibong therapy. Sa bawat pagtuon ko sa kamera, pinipilit akong maging naroroon sa eksaktong sandali, inoobserbahan ang mga detalye na dati ay hindi ko pinapansin. Ang tekstura ng balat sa mga lumang puno ng kape, ang laro ng ilaw at anino sa ilalim ng mga kapehan, ang mga ekspresyon ng mukha ng mga coffee farmers habang masiglang nagkukwento tungkol sa kanilang propesyon. Walang espasyo para sa pag-iisip ng masakit na nakaraan kapag lubos kang abala sa pagkuha ng kagandahan ng kasalukuyang sandali. Noong 12 ng Marso, isinusulat ko ang mga pagninilay-nilay na ito sa aking personal na talaarawan na iminungkahi ni Katonyo. 68 taong gulang na ako at 5 buwan. 1 taon at 9 na buwan na ang nakalipas mula ng Noche Buena na sumira sa aking dating buhay, ngunit ironically, nagligtas sa akin. Ang aking buwanang kita ay 186,000 piso. 150,000 mula sa mga ligtas na pamumuhunan. 30,000 mula sa pakikipagtulungan sa mga kapehan. 6,000 average mula sa paminsan-minsang pagbebenta ng mga litrato. Ito ay napakaliit na bahagi ng kinikita ko noon bilang tagapamahala ng isang milyonaryong kumpanya, ngunit ito ay sapat. Nakatira ako sa isang inupahang apartment na nagkakahalaga ng 45,000 piso. Masarap akong kumain ngunit simple. Paminsan-minsan akong naglalakbay sa mga kalapit na lugar. Mayroon akong budget para sa photographic equipment kung kailangan ko. Wala akong luxury car. Gumagamit ako ng pampublikong transportasyon o bisikleta. Hindi ako gumagamit ng mga designer suit. Bumibili ako ng functional na damit sa mga normal na tindahan. Hindi ako kumakain sa mga 5-star restaurant. Nagluluto ako ng mga resipe ng Baguio na itinuro sa akin ni Aling Nena o kumakain ng menu delda sa mga lokal na kainan. Ang buhay ko ay maituturing na katamtaman, halos mahirap ayon sa pamantayan ng aking dating buhay. Ngunit hindi ako kailanman naging mas mayaman kaysa ngayon. Mayaman sa tunay na pagkakaibigan na walang inaasahang materyal mula sa akin. Mayaman sa pang-araw-araw na layunin na nagpapakilig sa akin na bumangon bawat umaga. Mayaman sa malayang pagpapahayag ng pagkamalikhain ng walang komersyal na pressure. Mayaman sa muling nakuhang dignidad pagkatapos ng mga taon ng pagpapahintulot na magamit. Sa huling pahina ng mga bukirin ng kape ng kaluluwa, isinulat ko ang isang dedikasyon na nagbubuod ng aking natutunan. Para sa lahat ng nakaramdam na huli na ang lahat upang muling magsimula. 67 taong gulang ako nang gumuho ang aking buhay. 68 ako ngayon at hindi ako kailanman naging mas masaya. Hindi kailanman huli ang lahat upang piliin ang mamuhay ng may dignidad, upang matuklasan ang mga nakalimutang hilig,
upang bumuo ng buhay kung saan ang iyong halaga ay nasa kung sino ka, hindi sa kung ano ang iyong pag-aari. Ang pinakamahusay na pamana ay hindi pera sa bangko, ito ang positibong bakas na iniiwan mo sa mga buhay na iyong hinahawakan. Ito ay ang paggising bawat araw na alam mong mahalaga ka para sa mga tamang dahilan. Ang kwento ni Mang Ricardo de la Cruz ay nagtatapos dito. Ano sa tingin niyo ang kanyang mga desisyon? Mayroon ba kayong ibang gagawin kung kayo ang nasa kanyang posisyon? Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng pag-isip o may pinukaw na damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa isang taong pinaniniwalaan niyong maaantig din, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama upang hindi mapalampas ang mga susunod na misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at baka, sa susunod ikaw na mismo ang maging